alas 3. Miss 4. 15 years mistress, he had to take away. But humbly he did. And then, even the pastor, kasi nag-aral yung mga bata sa Brent, mga Anglican pastors, went also to the man and said, not enough to go to confession. With that kind of sin, you have to publicly apologize. He gathered the Lopez clan, mga may-ari ng ABS-CBN, and apologized in front, asking his wife to be present. Yung aking pong pinsan. Imagine sabihin ng kanya mga anak, "Oh mami, pwede na ba kayo magsama ng daddy?" Sabi niya, "Hindi ko yata kaya." Anyway, gumaling yung mama. Gumaling. Pero, gumaling siya Pebrero, Mayo. Back yung kanyang cancer. Kahit isang katutak ng pera, may cancer pa rin. Nag-text sa akin ng pinsan ko, late May. Sabi niya, the last meal of my husband was the Eucharist. Kumunyon. At ako ang nakapagpasarado ng kanyang mata. Natanggap din niya na tumabi sa kanyang asawa sa ospital. Hawak ang kamay. Umiiyak yung asawa. Sabi, "Please forgive me." Ninakaw ang langit, no? Ninakaw ang langit. Ang bait ng Diyos. Pero kailangan tayo magpakumbaba. Kasi kung hindi tayo magpapakumbaba, we will not be able to receive God. If God comes down, He must meet us down, not up. Kung gusto mo makilala ang Diyos, sa baba, hindi sa taas. Hindi sa pagmamataas nakikilala ang Diyos. Sa baba. Sabi ko na nga ba, time na eh. Isa pa lang yan. So, we shall have a 15-minute break. But I just want to tell you that not everything that God asks is easy. I'll just give you my last example. Ako po ay sa dami ng pinagawa na sa akin sa buhay ng aking isa akong pinagawa sa akin ay maging waiter sa isang restaurant namin. Isa naming pare, gumawa ng restaurant. Yan, may restaurant kami. Fine. Mga Salesiano, Italian restaurant. Eh, bumalik siya sa Italy. Ako nagtuturo ako sa Jerusalem. I was just a superior for 6 years. Then I was sent away to Jerusalem, exiled. Tapos yung aking companion na naging professor, pinabalik ako. Sabi niya, "Ikaw ang mahala ng Amici Restaurant." Ano ginawa ko? Nag-GRO tuwing gabi. Ano GRO? God Relations Officer. Paano ko palalaguin ang restaurant? Pari ako. Simple. Magsimple. Kunin yung mga pinagkainan, ibigay dun sa nagahugas, tulungan sa pag-wipe ng pag-ayos ng silya. 10 oras isang araw po. Every day. Alam nyo, after 1 year, pwede namin ibenta. Pwede namin maibenta. Kasi merong sabi, maraming tao. Was getting $4,000 a day. Wow! Ang restaurant. Isang restaurant lang yan. Italian. Pasta, pizza, tsaka gelato. Nabenta namin 40 million. Nakabayad kami ng utang. Pero sa tingin ko, kailangan merong magpakumbaba. Kasi, tinanong na niya lahat eh, sinong gustong kumuha nitong restaurant? Wala. Sabi ko, okay lang sa akin. Best friend ko po eh. Okay lang sa akin. Pwede kong gawin yan.
Kung maitutulong, makapaglilingkod ba? So last year, I said, what did the Blessed Mother do? Nag-household meeting ba siya? Nag-preach ba siya sa ibang mga kamag-anak niya? Naglaba? Naghugas ng plato? Nag-ayos ng bahay? Nagluto? Lahat po ng ginagawa niyo sa inyong mga senyora, ginawa ng Mahal na Birhen. Walang iba. Walang iba. Siya ang pinakasanta. Kaya nung tinanong si Miss International ba? Si Precious Kikaman. Nanalo. Si Precious Kilara. Nanalo yan, Miss International. Sabi niya, kayo bang mga Pilipina, hindi ba kayo nahihiya na sinasabi kayo mga domestic at saka mga nagke-caregiver? Alam niyo, sabi niya, doon sa audience, kasi tinanong siya. Sabi niya, hindi ho kami nahihiya. Kami po ay taas no. Bakit? Because pinapaalaga sa amin ang pinakamatanda at pinakabata ng isang pamilya. We are trusted. Sa lahat po ng lahi sa buong mundo, kami po mga Pilipina ang pinagkakatiwalaan. Yun ang ginagawa niya. Pero huwag niyong gawin kasi may bonus. Huwag niyong gawin kasi baka yung pamanahan. Kasi merong nagmana ng isang bilya sa France. At lahat ng bahay sa Israel. Divorsyada ng babae, walang anak. Namatay niya asawa. Yung siya namatay, nasa pangalan ng nag-alaga. Lahat, pati bilya sa France. Pero wag yun. Dahil gawin niyo yan, kung meron kayong ginagawa, alang-alang sa inyong pamilya, tama? Pero alang-alang sa Diyos. Sapagkat tinatanggap niyo ang kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos, hindi natin alam. Pero siguro alang-alang sa inyong pamilya. Imagine, no? Si Aling Junisha may pakyaw. Pero ginawa niya dapat gawin. Kasi pinapalalaglag sa kanya ang bata na si Manny. Kasi kanyang kalaguyo, binuntis niya sa hindi niya asawa. At pinalalaglag kay Aling Junisha. At di niya pinalaglag. Sabi niya, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. And there, we have got a Manny Pacquiao. So hindi man dahil kalooban ng Diyos madali. Pwede mong, because of it, just because of it, it can bring you to the cross. Yes. But if you do it out of love for God, because you're a daughter of God, you're a child of God, you're a son of God, then something will happen in your life and beyond, in your family. And that is the first value natin. Number 1 yan. Above the 7, ito number 1. Mawala na yung 7, yung 6, hindi bagat mawala itong pangunan. First and foremost, we are centered in Christ. Kaya kung araw-araw niyo lang po, babasahin ang kagustuhan, kalooban ng Diyos. At araw-araw natin gagawin. At isasagawa natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Tahimik naman kayo masyado. Tayo na tayo. In the Father, Son, and Holy Spirit.